Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM. And me, Elaine. At sa episode na to, tinetest drive namin ngayon ang bagong-bagong Honda City hatchback. Ito yung paborito kong itsura ng Honda City, yung hatch. Ito kasi makasedan. Ano, ready ka na? Parati naman eh, tara na! Pasalamat muna tayo sa sponsor ng ating video, ang Atto Sport. Ito ang Atto Sport, the world's most innovative mobility scooter. Pwedeng itupi, pwedeng hilahin, pwedeng paghiwalayin. May leather seats at grips. Illuminated ang LCD dashboard. May mga ilaw for visibility. At pwedeng lagyan ng armrest. Mabilis din itong i-assemble. May maximum speed na 10 kilometers per hour. Shock absorbing at flat free ang gulong. Mataas ang ground clearance. Naka-disc brakes. Pwede rin itong dalhin for land, sea, and air travel. More than 20 kilometers na tuloy-tuloy ang kayang puntahan. Engineered with flair, designed with passion for performance. Be active, be free, be yourself. Atto Sport, moving life. So simulan ko lang muna sa disclaimer, no? Honda City hatchback talaga yung video natin, pero sa ngayon, no, ang gamit pa natin yung sedan version. Pero lilipat din naman tayo dun sa Honda City hatchback na nasa unahan natin ngayon. Napakaganda ng pula, no? Pero almost the same lang naman. Pero pag-usapan muna natin, no? Total, tinitingnan naman natin ngayon sa unahan yung Honda City hatchback. Pag-usapan natin yung labas niya kasi new model na to ng Honda City. So ano nga ba yung mga bago dito? Unang-una na nga dyan, ito kasing Honda City hatch. Ang target talaga kasi ng Honda, youthful yung design. Tapos yung sedan naman, more on mga elegance na vibe. So parang more younger version, younger people ang target nitong hatch. Totoo naman, no, kasi napaka-exciting ng itsura, super sporty. Tsaka tingnan mo naman, no, yung likod pa lang yung diffuser niya sa ilalim, 'di ba? Yan yung isa sa mga bago. Pero dun muna tayo sa unahan. Yung bumper at saka yung grill niya, sporty rin talaga yung design niya. Meron siyang carbon fiber na finish. Tsaka talagang ano, no, medyo mas tulis yung mga angles ngayon. Kaya talagang ano, no, parang tinasahan. Yung kulay din, ang bago nila ngayon, yung Sonic Gray Pearl. Pero yung nakikita mo yung pula sa harap, maganda rin. Pagkaraan ng 1 kilometro. Bagong-bago rin dito, no, yung 16-inch na wheels nito, no, Berlina black yung kulay. Sa side, syempre, ang bago rin dito, meron na rin siyang side skirts. Sa likod naman, bago yung rear bumper natin. Pero idugtong ko lang dito, no, kasi nagandahan talaga ako, no. Meron kasing kits na binebenta ngayon yung Honda para sa city hatchback or sa city rin na sedan. Meron sila nung modulo na body kits. Yung city hatch na bago, pinatalim, no, pinatasa. Tapos ito naman, no, mas pinatasa pa. Kasi mas aggressive pa yung body kits niya, eh. Ang ganda.
At saka sa likod, meron din siyang spoiler na yung may dalawang wings sa gilid. Syempre, dahil Honda City to, meron din tong ULTR seats. So, may utility, long, tall, and rest seats. Ibig lang sabihin nun, pwede mong bago-baguhin yung tupi at ayos ng mga upuan para sa kung ano yung mapagkasya mo na gamit mo. Depende kung anong gamit yung ilalagay mo. For example, yung utility mode, no, lahat ng upuan no, nakababa except dito sa dalawa sa unahan. So, ang mangyayari no, maximum yung lalagyanan mo ng gamit sa likod, pero may dalawang tao pang makakasakay dito sa unahan. Yung long mode naman, kunwari merong kang dala na mahaba, for example, Surfboard. no, surfboard, or may dala ka siguro na Ceramax Nano ceramic film. Ako, maganda nga pala yan no, sa mga salamin na ganito para yung init hindi mo mararamdaman sa balat. Yung lamig ng aircon, yun lang yung mararamdaman mo. Pag dala-dala mo yung isang kahon ng film, Oo, kasi mahaba isang yun roll. Oo. So pagka ganun long yung dala mo, pwede yun. So ang mangyayari, itong passenger side tsaka yung likod na pantay niya nakatupi. So yun, mahaba na yung lalagyan niya from front seat hanggang doon sa cargo area. So isang mahaba talaga yung malalagay mo. Actually, sobrang luwag nga kahit mga 1.5 meter yung isang roll ng tint, maluwag. Doon naman sa tall na mode, pagka meron kang mga gamit na hindi pwedeng ihiga. So, ang mangyayari naman, yung second row seats, itutupi mo yung mismong upuan papunta doon sa sandalan. Pataas. Para patayo siya. Para patayo yung lagay mo ng gamit. Kunwari, paso ng halaman, di ba? Pataas yun. Pag hiniga mo, edi lahat ng lupa kaalat na. So, dapat patayo. Tsaka yung last but not the least, yung rest mode. So, ihihiga mo to, pwede mo tong gawing lounge. Pwede kang mahiga, pwede kang matulog. So, yun. May rest mode siya. Ang galing, di ba? Ang liit-liit na kotse, pero sobrang versatile ng space. Depende na talaga kung ano yung ilalagay mo, kung sino yung sasakay, kung ilan yung sasakay. So, yun yung maganda, di ba? Next naman, isa sa mga pinakagusto kong bagong feature, ang wireless Apple CarPlay and Android Auto. Dahil lagi kami naghahanap ng wire, ngayon hindi na kailangan. Kailangan mo lang mag-connect sa kanya using yung Bluetooth. Oo. O, di ba? Pero dapat nakapark lang yung sasakyan na hindi umaandar. So bago kayo umalis, i-connect mo muna sa Bluetooth yung cellphone mo. Tapos kung whether Android or Apple yung gamit mo, magko-connect na siya automatic. Lalabas na lang dyan kung i-connect ba sa Apple CarPlay or i-connect sa Android Auto. Bago rin ngayon sa instrument cluster kasi 'di ba yung screen dati black and white lang siya. Ngayon colored na siya. Tas 4.2 inch na. Ang makikita mo na rin dito pati yung sa adaptive cruise control mo, makikita mo dito yung kung ano yung nangyayari, yung sasakyan doon sa unahan mo, yung layo ng sasakyan mo sa sasakyan sa unahan sa adaptive cruise control. So, mas maraming info yung makikita mo ngayon. Sabay-sabay. Ito pa isang maganda dahil lahat ng Honda City from base model hanggang top of the line, lahat ay meron ng Honda Sensing. Sulit na lahat. Actually, sa dinami-dami ng upgrade nitong Honda City hatchback, no? Ito yung pinakamatinding upgrade doon kasi kumbaga from sabihin na natin kunwari level 1 driving kasi nga parang ikaw talaga lahat, no? Ito na para sa akin kasi yung level 2 autonomous driving, NACS. Yung kumbaga hindi ka na magagas, hindi ka na magpepreno, tapos may lane keep assist ka pa. So sobrang convenient mag-drive nito kasi nga ayun, 'di ba? Yung pag malayo yung biyahe mo, hindi ka na masyadong magse-stress kung traffic. Kaya mo siya basta kung saan naman siyang magagas at preno eh. Isa-isahin na rin natin yung mga features ng Honda Sensing maliban na dito sa adaptive cruise control. Una na dyan yung collision mitigation. So kung meron biglang kunyaring tumawid or biglang kailangan mo mamreno, ito tutulungan ka niya na siya mismo meron na siyang advanced way of thinking na siya na yung mamemreno ng kusa para sa'yo. O yung pag nabigla ka, syempre 'di ba, minsan naguguluhan ka. Pero ito at least 'di ba, meron siyang extra feature na para hindi ka mabangga. Alam mo yun, nangyayari minsan na hindi natin sinasadya. Kunwari, gabi ka bumabiyahe, tapos biglang sobrang pagod. Pero mali yun kasi syempre, alam niyo naman, di ba, blow bagets. Yun yung, bago ka mag-drive, kailangan yun yung i-check mo, kasama dun yung self. So, hindi dapat talaga ready yung self mong mag-drive, ha. Mali yung inaanto ka. Pero sa mga hindi inaasahang pagkakataon, no, inanto ka. Tapos may sasakyan sa unahan mo. Hindi ka mabubunggo kasi mamemreno na ng kusa yung sasakyan mo dahil sa Honda Sensing, o, di ba? Sumunod naman dyan yung lane keep assist. So kahit tabi-tabi ka mag-drive, tutulungan ka niya na nasa gitna ka lang ng dalawang linya.
So dalawa yung function niya, meron siyang warning tsaka meron siyang assist. Kung lumalabas ka na sa linya, tutunog siya, pero ibabalik ka na rin niya sa linya dahil nga dun sa assist. Oo, may kabig siya. May kabig na sa manibela. So, para matanggal yun, kailangan magsisignal ka. So, tuturuan niya rin tayo na magsignal. Double purpose, no? Teacher mo na, tapos ilalagay ka pa sa safety. Galing Honda Sensing, no? Meron din tong lead car notification system. So, ibig sabihin lang doon, pag kunwari na traffic ka, nakahinto ka na, no? Sasabihin niya sa'yo, no, na, oy, umabante ka na, wala na yung kotse sa unahan mo. Oo, kasi syempre, paminsan, kunyari, yun yung time na, kunyari, may kukuhanin ka or nagkamot ka ng likod. Diba? Yun naman, di naman may iwasan yun. Tapos, di mo napansin na umalis na pala yung nasa harapan mo. Eh yun, sasabihin niya, uy, nakakaya na doon sa likod. Aba-abante na tayo. Ito pa isang feature na gusto ko rin. Meron siyang auto high beam. So, ibig sabihin lang nun, pagka kunwari, wala nang sasakyan sa unahan mo, mag-high beam siya, tapos pagka may sasakyan, automatic na rin siya maglo-low beam. Di ba? Akala nyo kasi, pag sinabing Honda Sensing lang yung nadagdag, hindi, no? Ang daming Honda Sensing na laman. Alam nyo, hindi mababayaran ng safety sa sasakyan, pero kita nyo naman dito, no? Dinagdag nila yung Honda Sensing. So, hindi mo talaga mababayaran yan. Pero in case pala na ito, mababayaran mo, no? Bumili ka lang ng Honda City Hatchback. Kumbaga, syempre, lahat naman ng tao gusto nila yung mas safe yung sasakyan nila. Ito kasi, ang maganda, kahit yung low variant niya, meron. Kumbaga, parang nagkakatalo-talo na lang talaga sa mga additional, pero yung safety, pare-pareho meron. So, basta Honda City, safe yan. Basta may Honda Sensing pala. So, dagdag mo pa sa safety, no? Siyempre, meron din to mga rating ng Euro NCAP, 5-star. Tapos, meron to mga lane keep assist, electronic stability control, ABS. So, kompleto sa rekados to sa safety talaga. Ang PMS nitong Honda City, twice a year lang. And compared to other brands, ang maintenance savings mo dito, 11 visits lang. Sa ibang brands kasi, 21 visits. So, nakatipid ka ng 10. Hindi na niya nasagot. Ng 10. Hindi kasi, basta ito kasi 10 visits. sa akin kasi, basically, ito yung nangyari, no? Sa iba kasi, every 5,000 kilometers or 3 months. So, ibig sabihin sa isang taon kasi, 3, 6, 9, 12. So, 4 yung visits. Pero dito kasi sa Honda, no? Specifically sa Honda City Hatchback, actually, lahat naman ng Honda, no? Every 10,000 kilometers or 6 months. So, ilan yun in a year? So, dalawa lang. Diba? Niluluto ko lang siya. Anyway, yun nga, diba? Mas makakatipid ka. Kasi yung iba, ang nasa isip kasi nila, Honda mahal yan, Honda mahal yung maintenance niyan. Pero sa totoo lang, sila nga yung mura kasi nga every 10,000 kilometers na yung ano mo yung punta mo So yun lang, dapat malaman niyo yun. Hindi mahal ang maintenance ng Honda kasi 2 beses lang sa isang taon. Ang usual warranty ng Honda, 3 years lang. Pero pag bumili ka sa AC Mobility branches, 5 years ang warranty mo doon. So, nag-extend sila ng additional 2 years. So, mas maganda dahil, syempre, mas matagal yung warranty. So, nakakatuwa lang dito sa Honda City, no? 1.5 liter lang yung makina nito. Pero ang andar kasi namin, no? 100 kilometers per hour. Ang revolutions lang niya, nasa mga 1,800 lang na revolutions. So, ibig sabihin nito, ang tipid nito, lalo na kung kunwari dire-diretso ka na 100 lang yung takbo mo. Lalo na kung mag 90 ka lang, mas matipid pa to. Ang ganda talaga ng drive ng Honda City, no? Yung cornering nito napakagaling sa Skyway, 'di ba? Yung mga liku-liku doon. Sobrang secure ng feeling mo kahit dito sa mga exit. Parang swabe lang yung pag ganun-ganun. Oo, kapit na kapit, ang baba ng center of gravity, parang safe na safe, confidence inspiring talaga yung pagliku-liku mo dito. Ang Honda City Hatch RS-CVT nga pala ay nagkakahalaga ng 1,189,000 pesos. So ngayon, lipat na tayo sa totoong City Hatchback. Yes. At andito na tayo sa totoong Honda City na hatch. Yung kanina kasi nagamit natin, no? Honda City yun na Sedan. S. Sedan na S. So yun yung entry level. So siya yung pinaka-mura. Pero itong gamit natin yun, no? Ito naman yung City Hatch na RS. So medyo malayo yung pakiramdam pagka nasa loob ka. Napansin mo ba? Oo. Oh, 'di ba? Unang-una, no, from top to bottom tayo. Yung ceiling kita mo black. Oh, 'di ba? Parang mas cozy pero mas sporty yung feeling dito sa loob. Tapos nakikita niyo siguro sa camera, no, hatch na talaga 'to. Ayan, hatch. Oo, hatch na. At saka yung upuan nito, may may mga pula-pula na.
Oh, leather na siya, all leather, tapos may mga red nga yung mga gitna. Tapos yung mga pakiramdam na yung sa dashboard niya, meron ng mga piano black finish sa mga gilid ng radyo, ng infotainment system, sa ilalim niya, sa mga aircon vents. Red So, stitching. oo, may extrang bling. Tapos pati yung dashboard natin, meron na rin siyang mga leather na parts, tapos may mga red na stitchings. Kaya, alam mo yun, parang, oo, parehong kotse, pero yung feel mo sa loob, mas iba tong hatchback na RS talaga. At saka ito, napansin ko lang, yung manibela, may something sa likod. May paddle shifters. Yeah. So, kanina kasi wala tayong paddle shifters, no? Pero ngayon, pwede na, meron na. Urethane lang kasi yung kanina, no? Itong RS kasi na city hatchback, leather wrap na siya, tapos may red stitchings pa. Tapos, same sa dashboard, meron din tong mga piano black finish na mga maliliit lang, pero ang laki kasi nung ginanda niya. Oo. Parang ano hindi mo siya mapapansin agad-agad, pero pagka tinitigan mo, sabi, wow, iba. Oo, pati yung mga center console, may mga piano black, may mga leather, red stitchings. Iba talaga, iba yung feel ng city hatchback. Tsaka ewan ko pero parang iba rin yung comfort ng upuan. Naka-leather na eh. Hindi, pero yun yan, no? Pero yung driving kasi, no, ganun pa rin, yung matulin siya, CVT, same pa rin naman, 1.5 liter engine, lahat naman ng variants yan. So, ganun pa rin yung driving, pero iba yung feeling. Wala mas sporty, luxurious talaga to. Para sa akin parang magkaibang kotse, parang hindi isang kotse. Parang yung isa kasi parang medyo okay naman, pero yung materials kasi medyo sana may konti pa. Dito binigay Syempre kung may budget ka, doon ka na sa top of the line. Pero syempre kung gusto mo naman na gusto mo yung sasakyan, pero syempre medyo kapos sa budget, hanggang dito lang yung kaya. Yung low end, ang importante kasi doon, lahat kasi sila meron ng Honda Sensing. O nga pala, nakalimutan namin sabihin, doon sa Easy Mobility, lahat ng branches nila, pag bumili kayo ng sasakyan doon, magtatanim din sila na katumbas ng isang puno. So, isang kotse, isang puno. So far, ilan na daw sila? 10,000 trees. Syempre maganda yun para sa kalikasan natin. Kasi, syempre, nare-replenish natin yung mga punong napuputol, merong itinatanim na bago. Tsaka kumbaga, kahit paano, di ba? Yung kotse kasi natin sumusunog yan ng gasolina, so may pollution tayo. Kahit paano, kahit isa, one is still better than none. Di ba? English yun, Tingnan ilong mo, dulo. Sipon lang, sipon. So yun nga pala, yung modulo kit nga pala, hindi lang yun labas So dito sa loob kasi, meron din silang cargo tray na kasama, tapos seat back protector para dun sa likod ng second row seats, para alam na, hindi magagasgas. Tsaka visor. Oo, tsaka visor. So kung ako rin naman, kung bibili ka ng sasakyan, ipalagay mo na lahat. Alam mo yun, kasi kung sakaling loan yan, ganun din naman konting diferensya lang yan sa monthly, di sagad mo na. Pagandahin mo na ng naman todo. yun Oo. Yung pak na. At saka kasi kumbaga ako, kung bibili ko ng sasakyan kasi, ako kasi gusto ko talaga yung sasakyan umaabot ng 10 years ngayon, kung ganun yung sasakyan mo, 10 years mong titiisin, tas konting diferensya, yung pinakamaganda na bilhin mo kaagad. Honda City Hatchback RS na. So ngayon mga katandem, tapos na natin yung video, kami maglilibot muna at kakain sa labas. So maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy po kayo at may natutunan kayo dito sa video namin. Next video na. Kain! Kain agad, kakain lang ng breakfast. Kain agad. Kaya ka nararayumin. Hindi na nga nila nakita, sinabi mo pa. Buti na lang yung pantapak mo, yung kanan, hindi kaliwa. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine.